po si Dina Camayo, 56 years old po, nakatira dito sa Alfonso, Cavite. Noon po kasing kabataan ko, pagka-graduate ko ng high school, ayoko na po kasi talaga mag-aral. Napilit lang po ako mag-vocational ng 2 years, pinagbigyan ko lang po yung kapatid ko. Ngayon ang ginawa ko, nag-apply ako ng sales lady, ilang company na po ang in-applyan ko. Lagi po akong bagsak dahil po sa underheight. Ngayon, meron po akong mga kabarkada. Sumama po ako sa factory, tahian po yon na wala naman po ako talagang experience. Nag-try po ako na kapag break time namin, umupo ako sa makina. Doon po ako nag-try, natuto na ako. Tapos meron po akong naging kaibigan na marunong siya magtabas. Nag-try din po ako. Kaya, ang awa ng Diyos po, natutunan ko po yon. So, doon ko na po ipinagpatuloy yung pananahi hanggang sa pag umuwi ako ng bahay, tinatry ko po. Yung mga anak ko, nung nag-aaral na, ako na po nagsisikap na magtabas ng uniform nila. So, yun po, sa awa ng Diyos naman po, natuto na po ako. Kulang 2 years lang po yun na nagtrabaho ako sa bawat company. Natapos na po yung kontrata ko, nag-try na po ako magsarili ng pananahi. Wala po akong puhunan noon. Pumunta po ako ng bayan ng Alfonso. 12 pesos po ang pera ko po noon. Kasi may prospect po ako na pwesto doon. Time na po pumunta ako doon, nabakante na. Ngayon, sabi sa akin, kung ako ay makapag-down, ako ang makakakuha ng pwesto na yon. Pero natuwa po ako dahil sa awa ng Diyos, ako po na walang kapuhupuhunan, napunta po sa akin ng pwesto. Kaya naniniwala ako na yung pwesto na yon ay para sa amin na magiging hanap buhay na pangmatagalan. Malapit po kami sa eskwelahan. Nung nakita nila na merong puntahian doon, nag-try sila. Nakalimang pares po ako noon na sa awa ng Diyos po nagustuhan po nila kaya nirecommend po nila ako doon hanggang sa dumami na po ng dumami. Siyempre po masaya po. Dahil yung po ang pangarap ko, magkaroon ako ng hanap buhay talaga na marami naman po ang sumuporta. Yung 2015 po hanggang ngayon po, hanggang sa ngayon, andun pa rin po kami at ang na rin po kami ng 6 na high speed at saka 3 overlock po. At meron po kaming 6 na empleyado. Ako po talaga gumigising alas 3 ng madaling araw kasi pag prepare ko yung mga anak ko, pagkaalis po ng mga bata, pupunta na po ako ng shop sa Alfonso. Doon po mga alas 8 ng umaga. Andun na po ako. Uuwi ako hanggang hapon, mga 11 na po ng gabi. Tatabas pa po ulit ako para tatahiin naman po sa kinabukasan. Naalala ko po ng pandemic po. Sarado po lahat yun. Wala kaming hanap buhay. Bigla na lang umisip ko na yung mga tao naka-face mask. Hindi rin kami makakaluwas. Ang ginawa ko, nagano po ako sa Shopee. Tumingin ako ng mga tela. Doon po sa paggawa namin ng face mask na yon. Sa awa ng Diyos, ang dami po umorder sa amin. Nakasurvive po kami doon. Kaya sabi ko, napakagaling talaga ng Panginoon na mahanap ka kung paano ka mapubuhay ng marangal. Andyan siya na tutulungan ka. Hanggang sa ngayon, meron na po kaming nagpapatahi sa amin na school po, college. Yun nga po, San Sebastian College, kami po ang napili na sa ngayon tuloy-tuloy po kami. Siyempre po sa pamilya ko po. At nakakatulong din po ako sa aking mga mahal sa buhay kahit sa maliit na paraan po. Ang hiling ko lang po sa Panginoon bigyan pa niya ako ng lakas ng pangangatawan para maipagpatuloy ko pa rin po yung aming hanap buhay. Doon ako sobrang nagkapasalamat sa Diyos dahil doon sa binigay niyang kaalaman sa akin, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin po. Bigay po sa akin ng Diyos yan Dahil talagang hindi po ako marunong yan. Bakit po ako natuto? Iniling ko po, naturuan niya ako, i-guide niya ako. Ayan, sa awa ng Diyos po. Kaya hindi ko po siya kinaiyak. Kahit kasi hindi ka nag-aaral, kung talagang meron ka isang profession na gusto mong matutunan, kailangan mag-aral ka mabuti, magtiyaga ka. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan ng sipag at tiyaga. Laban lang.